Kami alamat ng kahapon, kami ang tinig ng panahong gutom. Sa mata ng takot kami malinaw, hindi hihingi ng pahintulot, kami ang susulong. Ito na ang unang hakbang, hindi tatalikod, hindi aatras. Sa gitna ng unos, tayo ang tatayo, pangalan ng bayan sisigaw sa buhay. Kapag dumating ang unos at kumulog ang pangalan namin, hindi kami mawawala. Dito nagsisimula ang laban. Ito na ang unang hakbang, hindi pangako kundi paninindigan. Sa bawat tibok ng puso at lupa, isusulat ang digmaan at ang panalo ng bansa. Eclipsera Chapter 7, Scene 1, War Zone. Sa pagsisimula ng digmaan ay umalingaw sa buong dalampasigan ng Luminara ang putok ng mga kanyan at ang dagandong ng mga sandata. Mula sa malayo, 6 na malalaking warship ng People's Republic of China ang sabay-sabay na sumugod, habang sa kabilang panig ay handang-handa naman ang mga Pilipino lumanarian sa kanilang posisyon. Ang mga turret defense ng Luminara ay agad na nagpaulan ng bala, at sa unang salpukan, tumama ang isang malakas na putok sa isa sa mga barko ng China. Danny, target hit. Keep firing. Don't let them advance any further. Jefferson, roger that, kuya. All troops, maintain defense position. Habang patuloy ang palitan ng putok, isang boses ang maririnig sa radio frequency, mabigat, malamig, at puno ng galit. Chinese Commander, Tuguo Xiandayan, ni Menzi Xiru Qinzi, Zishizongguo de Linghai, Li Ketu Jiang, Fuzi Women Jiang Kui Hui ni Menzingge Chengshi, Naiman Zexi Erkanzi, Zeshijongguo de Linghai, Laketoshyang, Fauzi Women Jiang Kui Hui Naiman Jenge Shingish. Sherry, mabilis na isinalin habang nagtatago sa likod ng sandbag, sabi niya, mga mananakop daw tayo. Teritoryo raw nila ito at gusto niya tayong sumuko agad, kung hindi raw, pupulbyusan nila ang buong syudad. Danny, sabihin mo sa kanya, hindi nila ito teritoryo. Luminara is a sovereign land. Sherry, sa radyo, matapang, Zilibushi ni Mende Tude. Women buhui to Jiang. Luminarian yung budito. Zelibush Naiman de Todd. Women buhu to Xiang. Luminarian yung bidetu. Chinese Commander, How. Na jirang ni Men Kon Kon Zong buo de Liliang. How. Na jirang Naiman Kangkan Jung buo de Liang. Kasabay ng sigaw na iyon ay muling umalingaw ang sunod-sunod na putok mula sa mga warship. Umangat ang alon ng dagat at bumulwak ang apoy sa himpapawid. Ngunit hindi natinag ang mga luminarian. Sa gitna ng apoy at alikabok, nakataas pa rin ang watawat ng Luminara, kumakaway sa hangin na parang sinasabing, hindi kami bibigay. Habang lumalakas ang labanan, si Danny ay nagbigay ng signal sa mga tropa. Danny, activate the second wave. Protect the perimeter at all cost. At doon, pumutok ang mga bagong turret ng Luminara, isang simbolo ng paninindigan at tapang ng mga Pilipino laban sa banyagang puwersa. Scene 2, 10:30 PM. War Zone. Patuloy ang matinding sagupaan sa dalampasigan ng Luminara. Ang himpapawid ay nagliliyab sa mga pagsabog at liwanag ng mga turret cannon, habang ang mga warship ng China ay unti-unting lumalapit sa baybayin. Ang mga alon ng dagat ay tila nakikisigaw sa tensyon ng digmaan.
Sa gitna ng kaguluhan, nakapwesto si Vince Heruela kasama ang mga tauhan ng Engineering and Technical Department sa likod ng frontline. Suot ang improvised armor at may hawak na communication device, mabilis niyang ina-assess ang sitwasyon. Vince, Sherry, confirm position ng enemy fleet. Kailangan kong malaman kung ilang metro pa bago sila pumasok sa artillery range ng Luminara Core Defense. Sherry, mula sa control tower, 3 warships are 250 meters from perimeter line. The rest are holding formation. Vince, copy that. Activate the secondary power grid. Time to launch the tactical retaliation plan. Mabilis niyang itinuro ang mga engineer at technical crew. Vince, Team Alpha, prepare the pulse barrier. Team Bravo, load the prototype cannons with dark elixir charges. Danny, kailangan namin ng 3 minutes cover fire. Danny, sa radyo, copy. Luminara Defense Troops, full suppressive fire. Protect the engineers. Muling kumulog ang paligid. Habang bumubuga ng apoy ang mga kanya ng Luminara, mabilis na kumikilos ang mga engineer ni Vince sa ilalim ng ulan ng bala. Sa kabilang dulo ng dagat, muling sumigaw ang Chinese commander sa radyo, ang kanyang boses ay galit at puno ng yabang. Chinese Commander, Tu Buo Xian Dian, Yu Chun de Fei Lu Bin Ren, Ni Men de Dikang Shi Tu Lao De, Yu Chun de Feilbin Ren, Naiman de Dikang Shi Tu Lao De, mga hanggal na Pilipino. Walang saysay ang inyong paglaban. Sherry, sumigaw habang nagta-translate, sabi niya, walang silbi raw ang paglaban natin. Ngumiti si Vince habang patuloy ang pag-input ng mga command sa control pad. Vince, sabihin mo sa kanya, may silbi kung may dangal. Sherry, sa radyo, sa wikang Chino, Yu Zunyan de Zandao, yung Yuan Buhui by Fei. Yu Zunyan de Zando, yung Yuan Buhu by Fei, ang labang may dangal ay hindi kailanman walang saysay. Pagkatapos ng ilang segundo, umislap ang paligid ng Luminara. Isang napakalakas na energy barrier ang bomb alot sa buong perimeter, ang pulse barrier na dinisenyo mismo ni Vince. Nang subukan ng mga Chinese warship na magpaputok, tumalbog lamang ang mga bala at kanyan sa shield, parang tumatama sa salaming bakal. Jefferson, it worked. The barriers hold them. Danny, Nice 1, Vince. All units, focus fire on the damaged ship. Let's push them back. Muling yumangay ang buong paligid. Sa pagitan ng alon, apoy, at sigaw ng mga sundalo, ang Luminara ay unti-unting lumalaban pabalik, hindi bilang ordinaryong lungsod, kundi bilang isang simbolo ng pagkakaisa, katalinuhan, at tapang ng mga Pilipino. Scene 3, 11 p.m. War Zone, Counterattack Sequence. Sa ilalim ng naglalagablab na langit ng Luminara, patuloy ang ingay ng kanyan, sigawan ng mga sundalo, at ugong ng mga warship. Ang dagat ay tila nagngangalit, sinasalamin ng galit ng dalawang panig na ngayon ay tuluyan ng nakikipagpatayan para sa karangalan ng kanilang bansa. Mula sa Central Command Post, kitang-kita ni Danny sa malalaking holographic screens ang sitwasyon ng labanan. Ang pulse barrier ni Vince ay patuloy na kumikislap, tumatanggap ng sunod-sunod na mga atake mula sa Chinese Navy, ngunit nananatiling matatag. Danny, Vince, maganda ang ginawa mo. Pero hindi tayo pwedeng depensa lang, time to strike back. Vince, on it, Commander. Engineering and Technical Team, ready the pulse redirect cannons. Gamitin ang Dark Elixir Fusion Cores. Habang abala ang mga engineers sa pag-charge ng mga kanyan, lumapit si Jefferson at Paulo dala ang tactical data. Jefferson, confirm, 3 enemy warships severely damaged. The rest are holding formation sa East Quadrant. Paulo, if we can penetrate their flagship, magugulo ang buong chain of command nila. Tumango si Danny. Danny, alright troops, we're going in. Deploy assault unit Alpha and Beta. Fire teams, cover formation. Sumabog ang paligid ng liwanag. Mula sa gilid ng Luminara docks, lumipad ang mga combat hovercraft at airborne gliders na gawa ni Vince. Ang mga ito ay naglalaman ng Luminara Special Forces, pinagsamang lakas ng mga mandirigmang manunujes, bangkilan ng liwanag, at barbarian units mula sa Barracks. Sa dagat, nakapwesto si Rafael Archangel, nakasuot ng combat armor, habang hawak ang pulse rifle. Rafael, Team Bravo, on me. Target the second warship, take it down. Chiara Cortero, copy, moving in. Covering fire, now. Sabay-sabay na nagpaulan ng bala at enerhiya ang mga tropa ng Luminara. Sumabog ang hangin ng apoy at asul na liwanag habang tinatamaan ng Dark Elixir cannons ang mga warship ng China.
Sa kabilang banda, sumigaw muli ang Chinese commander sa radyo, ang tinig niya ay puno ng inis at galit. Chinese commander, Lu Zhongwen, Fashi Quan Bu Dao Dan, Kui Wei Tamen De Fang Yu, Fashi Kuab Dao Dan, Kui Wei Tamen De Fanji, ilunsad ang lahat ng missiles. Wasakin ang kanilang depensa. Sherry, mula sa control tower, Danny. Maglalabas daw sila ng full missile barrage. Danny, copy. Vince, redirect pulse barrier, convert it to reflect mode. Vince, activating now. Isang malakas na ugong ang umalangaw. Ang pulse barrier ay nagbago ng kulay mula bughaw patungong matingkad na pilak. At sa sandaling iyon, bumagsak ang mga missile ng China, ngunit imbes na tumama, tumalbog ito pabalik sa direksyon ng mga warship. Isang malakas na pagsabog ang Yumanig sa dagat. 2 sa 6 na warship ng China ang tuluyang sumabog, nagliliyab sa gitna ng dilim. Jefferson, direct hit. 2 ships down. Luminara, keep firing. Paulo, 4 Luminara. Sabay-sabay na sumigaw ang buong puwersa. Ang mga wizard at healer units mula sa barracks ay nagtulong sa frontline. Ang mga wizard ay nagpapakawala ng mga apoy na sumasabog sa kalaban, habang ang mga healer ay bumubuo ng protective light sa mga sugatang sundalo. Mula sa ibabaw ng command platform, tumayo si Danny, taas noo habang pinagmamasdan ang nagliliyab na dagat. Danny, Luminara will never fall. This land is ours to protect. Huwag kayong titigil hanggang di na itataas ang ating bandila. Vince, sa comms, pulse cannons at 80%. Final volley in 3, 2, 1, fire. Muling nagliyab ang paligid. Isang higanteng enerhiya ang bumuga mula sa Luminara Core Defense Tower, tinamaan ang natitirang 3 warship ng China. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang mga ito sa dagat, tuluyang natalo ng mga Pilipinong lumanarian ang unang atake ng People's Republic of China. Sa katahimikang sumunod sa digmaan, unti-unting bumagsak ang mga abo ng nasunog na barko. Ang mga alon ng dagat ay tila nagsalita ng iisang katotohanan. Ang Luminara ay hindi kayang pabagsakin. Scene 4. 11:30 PM War Zone, aftermath ng digmaan, recovery at reaksyon ng iba't ibang bansa. Sa gitna ng dilim ng gabi, tanging apoy at usok mula sa nagdaang labanan ang nagbibigay liwanag sa paligid ng Luminara War Zone. Ang dating dagat na payapa ay ngayon puno ng naglalayag na mga labi ng nasunog na barko at sirang kagamitan ng mga sundalong banyaga. Ang alon ay marahang humahampas sa dalampasigan habang ang mga sanctuary troops at healer units ay nagkalat, abala sa pag-aalaga ng mga sugatan. Sa control zone, makikita si Danny, Vince, Jefferson, at Paulo, lahat ay may bahid ng abo at pagod sa mukha, ngunit bakas din ng tagumpay. Danny, report, Jefferson. Ilan ang casualties sa atin? Jefferson, 2 sugatan, wala pong namatay, Commander. Lahat ng units accounted for. Tumango si Danny, na pabuntong hinina. Danny, mabuti, salamat sa lahat, sa Diyos, at sa Luminara Core. Habang nagsasalita siya, dumating si Cherry at Ira, dala ang medical tablets at bandages. Cherry, confirm, Commander. Wala nang natitirang banta sa radar. Lahat ng foreign vessels, neutralized. Ira, pero kailangan nating maghanda, baka may second wave. Vince, nakatingin sa holographic map, for now, stable ang energy field. Na-restore ko na ang pulse barrier. Kaya nating protektahan ng lungsod kahit pa magpadala ulit sila ng armada. Tahimik silang tumingin sa dagat, ang liwanag ng mga sirang warship ay naglalaro sa alon, parang mga multong nagpapalam. Meanwhile sa iba't ibang panig ng mundo, sa United States, sa loob ng Pentagon Situation Room, nakatutok ang mga opisyal sa live broadcast mula sa satellite feed. US Admiral, my God, they took down 6 Chinese warships with experimental energy cannons. Where did the Philippines get that tech? CIA analyst, it's not the Philippines per se, sir. The locations being identified as Luminara, an independent micronation formation project. US President calmly monitor them. No interference. If they can hold off China, they might be the key to balancing Southeast Asian power. Sa Japan, sa loob ng Defense Ministry, halos mapatayo ang Defense Minister matapos mapanood ang satellite replay. Japanese Minister, unbelievable. An energy field reflecting missiles. We've only theorized that. Japanese science advisor, reports say their engineering head is a Filipino named Vince Heruela. Possibly reverse engineered from hybrid elixir tech. Minister, contact them. Japan will send humanitarian and research
Support. Sa Russia, habang nanunood ng newsfeed, ngumiti ang Defense General. Russian General, China underestimated them. Filipinos with courage and hybrid technology. Interesting. Russian Commander, shall we offer an alliance? General, not yet. Let's see if they can survive the next strike. Sa Beijing, China Central Military Command. Matindi ang tensyon sa loob ng silid. Ang Chinese commander na pinuno ng nabigong operasyon ay nakatayo sa harap ng mga opisyal, ang ulo'y nakayuko. Chinese Defense Minister, Yung Zhongwen, Nirang Women Guo Jia Mingshu, Liu Sojun Jian Bei Hui, Jibai Mingshi Bingshi Zhang, Nirang Women Goja Mingshu, Li Sojun Jian Bei Hui, Jibai Mingshang Shizang, ipinahiya mo ang ating bansa. 6 na barko ang nawasak, daan-daang sundalo ang nawala. Chinese Commander, Yung Zhongwen. Tamen shi yung wei ji deneng liang wu xie, siyang jingzi yang fan dan li women de dao dan, tamen shi yung wezi denen yang wok, siyang jiangzi yang fantinal women de dao dan, gumamit sila ng hindi kilalang energy weapon, at parang salamin na ibinalik sa atin ang mga missiles. Chinese Defense Minister, Zhao Chu na shi shen mi ke ji, bugwan tamen shi shi, women yao bao chu, Zhao Chu na shi shen mi kej, buwan tamen shi shui, Women Yao Bao Shuo, alamin kung anong teknolohiya iyon, kahit sino pa sila, maghihiganti tayo. Balik sa Luminara, sa command platform, dumating si Gustavo at Crystal, parehong tahimik ngunit may halong pagmamataas sa kanilang mga mata. Gustavo, Danny, Vince, ginampanan niyo ang tungkulin ninyong parang tunay na leader. Pero hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang ang laban. Crystal, the world is watching. Luminara just made history tonight. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gabi, sabay-sabay nilang tinignan ang bandila ng Luminara, na iwinagayway sa gitna ng hangin, basang-basa man ng dugo at abo, ngunit tuwid pa ring nakataas. Ang katahimikan ay tila naghayag ng isang malinaw na pangako. Hanggat may mga Pilipinong handang lumaban, hindi kailanman mabubura ang Luminara sa mapa ng mundo. Scene 5, 1 AM, Luminara Nation Recovery, World Council Meeting. Narration Luminara Command Center, Post-War Recovery. Ang buong Luminara ay tila muling humihinga matapos ang madugong sagupaan. Ang amoy ng usok ay unti-unting napalitan ng sariwang hangin mula sa dagat. Sa paligid ng nasirang perimeter, abala ang mga engineering units sa pag-aayos ng mga gusali, habang ang mga healer troops ay nagbibigay ng lunas sa sugatan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo sina Vince, Danny, Sherry, at Ira, nakamasid sa mga drone na nagsusuri ng pinsala. Vince, focused. Sa tablet console, system diagnostics, 80% recovery. Energy shield back online, pero kailangan pa ng 2 oras para fully ma-stabilize. Ira, gentle but firm, lahat ng sugatan, stable na. Walang casualty, pero emotionally, kailangan pa nating i-ground ang mga tao. Maraming takot na naramdaman. Danny, matigas pero may bahid ng pagod, basta't buhay sila, may laban pa. Ibalik natin ang moral ng mga tao. Hindi lang ito tagumpay, ito ay simula ng bagong yugto ng Luminara. Sa kabilang dulo ng command hub, dumating sina Gustavo at Crystal. Gustavo, kalma, authoritative, naka-line up na ang live transmission ng World Council meeting. Gusto nilang makausap tayo agad. Crystal, ito na yon, Danny. Ang sandaling magpapasya kung kikilalanin nila tayo, o tatargetin ulit. World Council Meeting Geneva, Switzerland, live transmission. Sa higanting holographic screen ng Luminara Command Hall, lumitaw ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Nasa gitna ng sesyon ng United Nations Council, kasama ang mga pinuno mula sa USA, Japan, Russia, France, United Kingdom, at China. Ang silid ay malamig at tahimik, tanging ang boses ng UN Secretary General ang maririnig. UN Secretary General, we are now convened for the emergency session regarding the emergence of a new entity, Luminara, an independent micronation formed between the territories of the Philippines and Malaysia. This nation has demonstrated unprecedented technological and defensive capabilities. US President, their defense was purely retaliatory. They didn't provoke the attack. I propose recognition of Luminara as a sovereign micronation under provisional observation. Chinese Ambassador, galit, sa wikang English na may halong Chinese tone. Impossible, they destroyed 6 of our ships. That is an act of war. They must be sanctioned, not recognized.
Japanese Minister, kalma, with respect, Ambassador. Your nation was the aggressor. Luminara merely defended their land. Japan recognizes their sovereignty. Russian General, nakangiti ng bahagya, They fought like lions. Russia votes for provisional alliance. UK Representative, this is unprecedented, but undeniable. Luminara has proven its independence both technologically and militarily. The question is, can they sustain peace? UN Secretary-General, the Council will vote. Recognition of Luminara as an independent micronation, yes or no? Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita muli ang Secretary-General. UN Secretary-General, with 4 na votes in favor, 2 against, and 1 abstained, Luminara is hereby recognized as an independent sovereign micronation under the observation of the World Council. Back to Luminara Command Center. Tahimik ang buong hall habang tinatanggap ng mga lider ang resulta. Pagkatapos ng ilang segundo, sabay-sabay na bumuhos ang palakpakan at sigawan ng mga Luminarian citizens sa labas ng City Hall. Cherry, nakangiti, may luha sa mata, official na tayo, Luminara is recognized. Vince, malalim ang buntong hininga, nakatingin sa hologram, hindi lang basta pagkilala to. Panibagong responsibilidad na. Danny, nakatingin sa bandila ng Luminara, kung dati lumaban tayo para mabuhay, ngayon lalaban tayo para manatiling marangal. Wala nang atrasan. Pumasok si Elaine, kasama si Mira at Dan, dala ang mga bagong map at development plans. Elaine, ang Earth Council ay magpapadala ng observers. Pero ang tunay na laban ay ang pagpapatunay natin na kaya nating magtaguyod ng kapayapaan kahit sa gitna ng takot. Mira, determined, hindi lang ito laban ng armas. Laban ito ng puso at dangal ng mga Pilipino. Sa gitna ng lahat, umakyat si Gustavo sa podium ng command center. Gustavo, malakas, inspiredong tinig. Simula ngayong gabi, ang bansang Luminara ay hindi nalilimutin. Isang bayan ng pagkakaisa, tapang, at liwanag. Sa kabila ng unos, tayo ang magsisilbing ilaw ng bagong mundo. Habang pumapalakpak ang lahat, unti-unting lumitaw sa kalangitan ang unang liwanag ng madaling araw. Isang simbolo ng bagong simula para sa Luminara Nation. Scene 6, 2 AM, Central Plaza, Luminara. Internal Declaration Ceremony ng Luminara. Tahimik ang gabi sa Central Plaza. Ang mga ilaw mula sa mga holographic pillars ay mahinang kumikislap, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa gitna ng plaza, itinatayo ng mga sundalo ang flag mast, isang makantab na halijing gawa sa Lumi Steel alloy, naglalaman ng etched emblem ng Eclipsera Alliance sa base. Ang hangin ay malamig, ngunit paon ng sigla at pag-asa. Sa paligid, nakapila ang mga citizens, engineers, medics, at defense troops, lahat nakasuot ng bagong uniforming may insignia ng Luminara, isang sinag ng liwanag na bumabagtas sa gitna ng karimlan. Sa harap ng entablado, naroon sina Gustavo Abarra Villanueva, Crystal Villarma Villanueva, Vince Heruela, Elaine Villanueva Reyes, Mira Mercado Hinares, Dan Jesus Anu Hinares, Cherry, Ira, at iba pang core leaders ng bagong bansa. Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang orasan, 2 AM. Ang simula ng kasaysayan ng Luminara. Pumailan lang ang boses ni Crystal mula sa podium, kalmado ngunit mabigat sa damdamin. Crystal, Vice President, ngayong gabi, sa harap ng ating mga kababayan at sa ilalim ng liwanag ng bagong umaga, ating itinatatag ang Luminara Nation, isang bayan na isinilang sa gitna ng dilim, at ngayon ay magiging tanglaw ng bagong mundo. Tahimik na sigawan at iyakan mula sa crowd. Gustavo, President, dahan-dahan lumapit sa podium. Marami ang nagduda, marami ang nagtangkang burahin tayo sa mapa, pero hindi nila alam, hindi kailanman namamatay ang apoy ng isang bayang pinangungunahan ng tapang, dangal, at pagkakaisa. Ngayong gabi, sa harap ng Diyos at ng buong mundo, idinideklara ko ang ganap na kalayaan ng Luminara Nation. Sabay-sabay na nagtaas ng kanang kamay ang lahat ng core leaders. Gustavo, sumunod kayo sa aking panunumpa. Panunumpa ng Luminara leaders, lahat sabay-sabay, malakas at buo ang loob. Sa liwanag ng bagong umaga, kami, ang mga mamamayan at tagapagtanggol ng Luminara, ay nanunumpa sa dangal, katapatan, at kapayapaan. Ipagtatanggol namin ang bansang ito, laban sa sinumang magtangkang magpabagsak dito. Pangangalagaan namin ang bawat buhay, ang bawat tahanan, at ang bawat pangarap. Sa ilalim ng isang bandila, isang tinig, at isang puso, kami ay Luminara. Sa gitna ng malakas na hiyawan, hinawakan ni Vince ang tali ng flagpole habang si Elaine ang nag-abot ng opisyal na bandila ng Luminara, kulay pilak at asul,
may gintong sinag na humahati sa gitna, sumisimbolo sa liwanag sa gitna ng dilim. Vince, mahina ngunit buo ang loob. Para sa mga nawalan, para sa mga lumaban, ito ang ating liwanag. Unti-unting umakyat ang bandila, habang tinatangay ito ng hangin, nagsimula ang Luminara Anthem, isang solemn at makabagbag damdaming himig na sinimulan ng choir ng mga bata. Background sound, faint orchestral version of anthem, drone lights forming the national emblem above the sky. Sherry, napapaluha, hindi ko akalain, makikita ko to sa lifetime ko. Dan, nakatingala, proud. Hindi na tayo refugee nation. Tayo na ang ilaw ng timog. Alain, nakatingin sa watawat. Sa bawat sinag ng bandilang yan, nakaukit ang pangalan ng bawat lumanarian na hindi sumuko. Matapos ang panunumpa, tumayo si Mira Mercado Jimenez upang basahin ang opisyal na mensahe ng bansa para sa mundo. Mira, sa lahat ng bansa, kami ay hindi naghahangad ng digmaan, kundi pagkakaunawaan. Ang aming tagumpay ay hindi simula ng pananakop, kundi pagtatapos ng takot. Kami ay nakahandang makipagtulungan, ngunit hindi kailanman yuyuko. Tumunog ang sabayang saludo mula sa bawat unit. Gustavo, closing declaration. From this moment forth, Luminara shall stand, free, united, and eternal. Palakpakan. Sa itaas, sumabog ang mga holographic fireworks, nagdudulot ng liwanag sa buong plaza. Habang nagtatapos ang seremonya, nakatingin si Vince sa malayo, sa mga bundok na tinamaan ng labanan kanina. Vince, mahinang monologo, wala nang balikan. Simula ngayon, bawat galaw natin ay kasaysayan. Sa dulo ng eksena, unti-unting nag-zoom out ang kamera, kung i-visualize, ipinapakita ang buong Luminara City na nababalutan ng liwanag, habang lumulutang sa kalangitan ang bandila ng Eclipsera Alliance. Sumasagisag sa pagkakaisa ng mga nasyon sa gitna ng bagong mundo. May mga sugat na hindi na binigyan.